Ayos, POV. Kagad kong sinundan si Maria na lumabas to ng opisina ko matapos magpaalam na uuwi na. Umigting ang pangako na may sumalubong kay Maria na lalaki. Siya ba yung lalaking kasama ni Maria sa Switzerland? Pinagbuksan ng lalaki si Maria ng pinto sa passenger seat. Sumakay din ako sa kotse ko at sinundan sila hanggang sa makarating sila sa Eastwood Condominium. Hindi ko sila nilulubayan. Bumaba si Maria ng sasakyan at naunang pumasok sa loob. Nakasunod naman sa kanyang lalaki pagkatapos ipasok ang kotse sa parking lot. Lumabas ako ng kotse ko at sandaling pinagmasan ng Eastwood Condominium. Live-in partner na ba sila at magkasama sa isang kondo? Kagad kong denial ang numero ni Kevin. Sumandal ako sa hood ng kotse ko habang hinihintay kong sumagot ito. Yung lalaking kasama ni Maria sa Switzerland, umuwi na ba ng Pilipinas? Di ko mapigilan ang sarili ko na maging iritable. Relax man. Pagpapakalma nito sa akin. Mukhang nagising ko ito. Di pa siya umuwi. Nasa Switzerland pa siya. Bakit? Takang tanong ko. I feel mixed emotions. Who's the man with Maria? Paulit-ulit akong nagmura at pigil ang galit at sumakay ulit sa kotse ko. Dumiretso ako sa paborito kong bar. Nakakailang lagok pa lang ako ng alak nang sabay dumating si Kevin at Ismael. Tumabi ang dalawa sa akin at umorder na ng inumin nila. Pare, babae lang yan. Huwag mong problemahin. Payo sa akin ni Ismael. Tinaas ito ang dalawang kamay nang samaan ko siya ng tingin. Wala namang imik si Kevin na paminsan-minsan lang sumisimsim ng alak sa baso niya. Are you jealous? Pagkaway tanong nito. Tinawanan ko naman si Kevin. Ako? Nagsiselos? Ang anak ko lang ang concern ko. Sagot ko. At tinagok ang alak na nasa baso ko. Umorder pa ulit ako sa bartender at ninagok ulit iyon. Sabay namang napailing si Ismael at Kevin sa akin. Nag-iba na ba ang tingin mo kay Maria? Mukha naman siyang di katulad ng babaeng iniisip mo, hindi ba? Hindi ko rin alam ang isasagot ko. Ayoko siyang husgahan. Bakla ang pinagsisilosan mo, pare. Iiling-iling na sabi ni Kevin. Ano? Tanong ni Ismael. Kaibigan niyo ni Maria. Nakakang CCTV system ng condominium nilang tinitirahan. Bago ako pumunta dito, magkakapit-bahay sila magkakaibigan sa condominium na yon since college. Nag-imbestiga na rin ako doon sa lalaking sinasabi mo na sumundo kay Maria. Siya si Jake Vertusio at noon pa man hindi na siya straight. Mahabang paliwanag ni Kevin. Ngayon lang ata siya nagsalita ng ganyan kahaba. Yung lalaki naman nakasama niya sa Switzerland, kuya niya yon. Kaya pala magkapareha sila ng surname. Dagdag pa nito. Well, pare, wag mong husgahan si Maria. Nakuha mo nga virginity niya, diba? Malayo siya sa babaeng iniisip mo. Tinapik ni Kevin ang balikat ko bago umalis. Naiwan kami ni Ismael na walang imikan. Hinusgahan ko nga ba siya? Nagagalit kagad ako na may makita kong kasama niyang lalaki. Nang makasakay ako sa kotse ko, kinuha ko ang brown envelope na binigay sa akin ni Kevin na naglalaman ng mga litrato ni Maria habang nasa Switzerland siya. She have a wide smile in the picture while she was holding the big belly. The background is the waterfalls of Meiringen. I could not stop praising Maria. She is the most beautiful and sexy pregnant woman I have ever seen. I admit that I am attracted to her. Sino bang hindi? After all, maswerte pa rin ako dahil ako nakauna sa kanya. Maria's POV. Binaba na ako ni Janice sa tapat ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Makahulugan akong tinignan ni Janice bago pinasibad ang sasakyan papalayo. Bumuga ako ng hangin bago pumasok sa kumpanya. Mabuti na lang hindi pa ako late. Napatayo ako at bumati kay Sir Del Blanco nang dumating ito. Huminto ito sa harapan ko. May urgent meeting ba ako ngayon? Tanong niya sa akin. Nothing, sir. Agarang sagot ko. Tumango lang to at dire-diretsong pumasok sa loob ng opisina niya. Ano nangyari doon? Inihintay kong tumunog ang intercom at may iutos siya sa akin pero parang nasapian siya ng anghel kaya nanahimik siya ngayon. Hindi ko na siya hinintay pang mag-lunch. Nauna na ako sa cafeteria. Nagpalingaling nga ako sa paligid upang maghanap ng bakanting mesa, dala ang tray na may lamang order kong pagkain. Miss Revilla, gusto mo bang makisalo sa amin? Tawag sa akin ng babaeng nakaupo sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Natatandaan ko ang babaeng to, pati na ang dalawa niyang kasamang babae sa lamesa. Sila yung nagbubulungan sa elevator ng first day ko. Ngumiti ako sa kanilang tatlo at umupo sa bakanting upuan. Pinatong ko ang daladang tray sa ibabaw ng mesa. Ang ganda mo naman, Miss Revilla. Ako nga pala si Rosana. Pakilala pa ng babae na nag-alok sa akin. Ngumiti lamang ako sa kanya. My name is Michelle Madrigal. Pakilala ng babaeng katabi ko sa upuan. Ngumiti ako at tumango kay Michelle. Hi Maria, ako naman si Rowena Castro.
Pakilala naman ng babaeng nakaupo sa harapan ko. Napaka-cute nito at mukhang bata pa. Tinignan ko ang phone ko na mag-vibrate ito at kagad kong kinabahan na mabasa ang text sa Janice na may lagnat si Liam. May problema ba, Maria? Nag-aalalang tanong sa akin ni Jessa. Buntong hininga ako at umiling. Excuse me, may kailangan akong tawagan. Paalam ko sa kanilang tatlo. Iniwan ko silang may pagtataka sa mga mukha. Kagad kong tinawagan si Janice na makalayo-layo ako. Hindi ako mapakali sa mga ganitong sitwasyon, lalo-lalo na't wala ako sa tabi ng anak ko para alagaan siya. Hello Janice, kamusta ang sweetie ko? Mataas ba ang lagnat niya? Intayin niyo ako, pupunta ako. Kalma dear, Liam is fine. May konting sinit lang kaya pinaalam ko sa'yo. Pinainom ko na rin siya ng gamot. Nakahinga ako na maluwag dahil sa sinabi ni Janice. Mukhang napuya talaga siya kakahintay sa akin, kaya siya nagkasinat. I'm sorry, sweetie. Maria, kasama mo pala si sir na nag-lunch kahapon? Usisa sa akin ni Michelle na makabalik ako sa mesa namin. Mangilan-ngilan lang ang mga empleyadong kumakain dito sa cafeteria. Yung iba sa kanila bumalik na sa kanilang trabaho. Malaking issue ba ang pag-lunch ni sir kasama ng sekretary niya? Siguro nga. Hindi basta-bastang taong kasama ko nag-lunch noong isang araw. Siya ang CEO ng Del Blanco Airlines. Yes. Maikli kong sagot na kinalaki ng mga mata nila. Nagkatinginan ng tatlo bago tumingin sa akin. Ang weird. Ngayon lang namin nabalita na nag-lunch si sir dito sa cafeteria. 5 taon na ako nagtatrabaho dito maski anino niya. Hindi ko pa nakikitang kumain dito. Litanya ni Rosana. Nakibit balikat ako at sumubo ng pagkain. Workaholic kasi yung si sir. Pagdating dito sa opisina niya, trabaho agad tapos late pang umuwi. Dagdag naman ni Michelle sa sinabi ni Rosana sabay subo. Napatango-tango naman ako sa pinag-uusapan nila habang umunguyan ng pagkain nasa bibig. May pagka-weird para yan si sir, no? Naalala niyo kanina nung nahuli niya tayo nagkwentuhan sa oras ng trabaho? Talong ni Rowena sa mga kasama. Sabay naman ang mga tong napatango sa kanya. Sobrang nangangatog na ang mga tuhod ko. Siguradong tatanggalin niya tayo sa trabaho pero himala. Binati pa tayo ni sir tapos, oh my shit! Kinikilig si Rowena nang inayos ang buhok niya bago itinuloy ang sasabihin. Tapos gumiti si sir, dati naman sobrang higpit niya sa trabaho at ayaw niya na may nasasayang na oras pagdating sa trabaho. Litanya ni Rowena na may halong kilig at excitement sa boses. Heist, matagal ko nang hinahangaan si sir pero bakit kasi bading siya? Hindi mo lang magkaroon ng atraksyon sa mga babae? Nakasimangot pang pahayag ni Michelle na ikinatawa naman ng dalawa. Bading as in bakla? Bakit niyo para nasabi na bakla si sir? Usisa ako dahil curious ako. Napalingali nga muna sa paligid si Michelle pagkaway tumingin sa akin. I am telling you this, Maria, para may alam ka ukol kay sir dahil ikaw ang sekretary niya. Simula umalis ang long-time girlfriend ni sir matapos tanggihan ang alok ni sir na pagpapakasal 3 years ago. Simula na wala nang napabalita na girlfriend niya. Pagkukwento ni Michelle sa pabulong na paraan. Nangulot naman ang noo ko sa kwento niya. Di ba nga sabi ko sa'yo, may long-time girlfriend si sir? Paano siya naging bakla dun? Kunot noong tanong ko. Hindi pa pwedeng broken-hearted lamang yung tao kaya hindi nagkaroon ng ibang mamahalin? At posible hanggang ngayon mahal niya pa rin ang babaeng yun. Sumipsip po na si Jessa sa straw ng kanyang juice bago nagsalita. Nalaman siguro ng girl na Becky si sir kaya yun. Hindi niya tinanggap ang pagpapropose ni sir at umalis na lang bigla. Pagtutuloy nito sa kwento. Mahirap naman atang paniwalaan yun. Baka may mas malalim pang dahilan sa paghihiwalayan nila. Ay, pakialam ko ba? Bakit ako nangingialam sa problema ng iba? Bumalik kagad ako sa opisina pagkatapos kong kumain sa cafeteria. Dala-dala ko ang tray na may iba't ibang putahin ng pagkain. Pumasok ako ng opisina ni sir. Pasalamat ko talaga at automatic na nagbubukas ang glass door kaya hindi ako nahihirapan makapasok. Nilapag ko ang tray sa desk niya. Nakapikit to habang nakasandal sa headrest ng swivel chair niya ang ulo. Wala akong ingay na tumalikod. Dali-dali ako nagtungo sa desk ko para tingnan ang schedule ni sir na sinend sa akin ng executive assistant niya. Napapitlag ako nang biglang magsalita si Sir Del Blanco mula sa intercom. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng opisina niya. Iniutos itong ayusin ko ang pagkakasunod-sunod ng mga dokumento. Bumalik ako sa desk ko at agarang inayos ang iniuutos ni sir. Dali-dali akong pumasok ulit sa opisina niya na magawa ko kagad ang trabaho. Maingat ko yung nilapag sa ibabaw ng mesa niya ang mga dokumento. Abalang-abala to sa pagkalikot ng laptop niya, kaya hindi ko na siya inistorbo. Tatalikod na sana ako nang bigla akong madulas. Mariin akong napapikit. Hinihintay na lang niya ang pagbagsak ko sa sahig.
May naramdaman akong kumabig sa akin. Napamulat ako ng mata. Nalakihan ang mata ko na makita ko ang posisyon namin ni Sir Del Blanco. Kagad akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kandungan niya at humingi ng pasensya. Wala naman itong reaksyon sa nangyari. Tumango lang ito at saka tinuloy ng ginagawa. Bakit ba naman kasi napaka-clumsy ko? Pasimple ako na pahawak sa dibdib nito. Dama ko ang pagwala nito at pinakalma ko ang aking sarili. Hindi pa ako nakakadama ng ganito sa buong buhay ko. Kakaiba siyang pakiramdam para sa akin. Para kung kinikilitin na ewan. Hindi po pwede to. Kinuha ko ang phone ko at tinext ko sa Janice. Nag-e-enjoy na raw sa paglalaro si Liam. Nawala na lang ng konting sinat. Dinala niya na ito sa park. Malapit sa coffee shop niya. Nakahinga ako na maluwag na malaman ko na okay ang anak ko. Hindi ako pa pwedeng magtagal sa trabahong ito. Hindi ko kayang sakripisyo ang kaligtasan ng anak ko. Bumuga ako ng hangin at saka lumanghap. Maaga ako nagpaalam na uuwi. Mabuti na lang at may dinner meeting si Sir Del Blanco kaya pumayag din ito. Sweetie, nag-shopping ako ng new toys mo. Masayang balita ako bitbit ng mga paper bag na naglalaman ng mga laruan niya. Dumaan kasi ako sa mall para mag-grocery at naisipan ko na bilhan si Liam ng mga bagong laruan. Wow! Thank you, Mommy! Tuwang-tuwang kinuha nito mula sa akin ng paper bag na bitbit ko. Isa-isa niyang kinalkal ang laman nito. At kitang-kita ko sa mga mata niya sa sobrang saya niya sa mga pinamili ko. Niluto ko ang paborito niyang adobo at fried chicken. Alam ko miss na miss na nang kumain ng mga paborito niya. Sabay na dumating sina Janice at Jake. Ang bango niya na. Inakbay na ako ni Janice at dumakwang pa sa kawali. Ikaw na maghalo niyan. Ihahanda ko lang din ang mesa para naman makakain na tayo, sabi ko. Kinuha niya naman mula sa akin ang sandok at sila nagtuloy sa ginagawa ko. Napangiti ako na makitang closest ni Jake at ni Liam. Nilalaro nila mga bagong laruan ng anak ko. Alam mo ba, Maria? Kumain kami kanina ni Liam sa Jollibee. May katabi kami, complete family. Sobrang nasasaktan ako para kay Liam na makita siyang malungkot at nakatingin lang dun sa katabi naming table. Pagkukwento ni Janice. Nawalan ako ng lakas dahil sa sinabi ng kaibigan. Muntikan pang dumula sa kamay ko ang basong hawak. Mabuti na lang at nahawakan ko rin yung mabuti. Lumalaki na si Liam, Maria. Kaya huwag ka magtataka kung isang araw hahanap-hanapin niyang kompletong pamilya. Dagdag pa nito. Biglang tumulong luha ko. Mabilis ko naman yung pinunasan. Hindi ko naisip darating ang araw na hahanapin niya sa akin ng daddy niya. Ginagawa akong lahat para lang maging nanay at tatay sa kanya, para mapunuan ang kulang sa pagkatao niya. Wala akong ganang kumain. Hindi ko nalalasahan ang kinakain ko. Okupado na malalim ang pag-iisip ang utak ko. Nasa ganun akong ayos na magpaalam na sila Janice at Jake na babalik na sila sa kanilang unit. Mahigpit kong hawak ang malit na kamay ni Liam habang pinagmamasan to, himbing na ang pagtulog. I am sorry, sweetie. Bulong ko. Inalikan ko siya sa noo bago humiga sa tabi niya. Umahango sa dumating na Rosana at Rowena dito sa cafeteria. Pagbagsak na silang umupo sa upuan, may pinatapos pa raw sa kanilang trabaho si Sir, kaya raw sila na late. Mabuti na lang at naisipan na ni Michelle mag-order ng pagkain para sa dalawang kaibigan. Habang tumatagal, mas nasasanay na ako sa mga presensya nila. Lahat ata ng chismis alam nila. Grabe, gutom na talaga ako. Reklamo ni Rowena. Kagad itong nilantakan ng pagkain nasa harapan niya. Karan din naman si Rosana na wala nang imik pa. Mahina ako natawa at napailing sa mga to. You know what, Maria? Para nakita na kita dati sa TV. Hindi ko lang masyado matandaan. 5 years old pa lang kasi ako noon. Sabi ni Michelle. Hindi ko inaasahan na may makakakilala pa sa akin. Bata pa ako na lumabas bilang isang commercial model sa isang sikat na TV network sa bansa. Napatingin din sa akin si Rosana at Rowena na punong-puno ang mga bibig ng pagkain. Kinuha nila ang kanilang cellphone na ginagawa at nagpipindot doon. Sabay-sabay silang tumingin sa akin at pinakita ang commercial na ginawa ko na na-search nila sa YouTube. Yeah, lumabas nga ako sa isang commercial. Sobrang bata ko pa noong time na yun. Hindi ko inaasahan na may makakakilala pa pala sa akin. Natatawang sabi ko. Maria, bakit hindi ka nag-artista? I am sure, sisikat ka kagad sa ganda mong yan. Bulalas ni Rowena. Tumawa naman ako at umiling. Marami nag-alok sa akin na pasukin ang mundo ng pag-aartista noong nag-aaral pa lamang ako, pero tinanggihan ko sila.
Ayoko lang talaga na exposure, lalo na sa TV, tugon ko. Sinubukan ko lang naman na sundin ang yapak ni Pama. Sumali din ako ng Binibining Pilipinas. Nung third year college ako, pero hindi rin ako pinalad na manalo. Siguro ito talaga ang tadhana ko. Hindi talaga natin mapipilit ang mga gusto natin dahil hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari kinabukasan. Sige, mauna na ako sa inyo ha. Paalam ko sa kanila. Kanina pa ako hindi mapakali sa kinaupuan ko. May kutob ako na hindi maganda. Taranta kong pinindot ang button na makita ang pangalan ni Jake sa screen ng phone ko. Hello Jake, where's Liam? Hindi talaga maganda ang kutob ko eh. Sunod-sunod na sabi ko pa. Friend, nandito kami ngayon sa Ayala Mall. Malapit lang dito sa pinagtatrabahuhan mo. Bala ko lang sana siyang ipasyal, but I'm really sorry friend. I lost her. I lost Liam. Ano daw? Ang anak ko. No! Tila nawala ng hangin ang dibdib ko. Para akong mamamatay nang marinig mula sa kaibigan na nawawala ang anak ko. Kagad akong tumakbo papasok ng elevator. Nadaing ako na matisod ang paa ko. Nalimutan ko nakasuot pala ako ng heels. Tinanggal ko pa ang sapatos sa suot ko. Tinapon ko ito kung saan. Mas importante sa akin ang anak ko kahit maglakad ako na nakayapak. Parang pinipiga ang puso ko nang paulit-ulit sa sobrang kaba. Hindi ko kakayanin kapag nawala ang anak ko sa akin. Pumara kagad ako ng taxi na makalabas na ako sa kumpanya. Manong, pakibilisan naman po. Pakiusap ko sa taxi driver. Naku ining, baka tayo naman na madisgrasya. Reklamo ni Manong. Napatahimik naman ako at tahimik na napahikbi. Naikulong ko ang palad sa mukha ko. Ining, wag ka nang umiyak, nandito na tayo. Anang driver. Pagkatapos ko magbayad ng pamasahe, tinakbo ko papasok ang establishmento. Wala akong pakialam kung nagkapaltos-paltos ang paa ko. Kagad ko nakita si Jake at Janice na kausap ang security guard. Kagad ko silang nilapitan. I am really sorry, Maria. Nagpatulong na kami kay Manong Guard sa paghahanap kay Liam. Hingi ni Janice ng pasensya. Matalinong bata si Liam. Think positive lang tayo, sabi ni Jake. Napabuga ako ng hangin at sumang-ayon sa kaibigan. Nag-overreact kagad ako at nagpadala sa emosyon ko. Tara, maghiwa-hiwalay tayo para mas mapabilis natin siyang mahanap. Suhestyon ni Janice. Okay, sige. Hahanapin ko sa banyo si Liam. Baka pumunta siya doon. Tawagan niyo na lang ako kung anong update. Bili ni Jake bago tumakbo papalayo sa amin. Dito ka na lang, Maria. Baka sakali duman dito ang anak mo. Ako na lang mag-iikot-ikot para hanapin siya. Baling sa akin ng kaibigan. Janice, maraming salamat ha. Tawagan mo ako kapag nakita mo si Liam. Nag-aalala lang sabi ko. Ngumiti ito at saka tumango. Hinawakan niyang braso ko at pinisilyon bago niya ako iniwan para hanapin na nawawalang anak ko. Nangihina mga tuhod ko at di ako makapag-isip na mabuti. Tumakbo ako sa mga bata nagkukumpulan sa hindi kalayuan. Isa-isa kong tinignan ng mga bata. Baka sakaling isa doon si Liam pero wala nang anak ko. Napasabunot ako sa buhok ko at tinignan ng buong paligid. Umaasang mahagip ng mata ko si Liam. Lakad at takbo ang ginawa ko habang inililibot ang bawat floor ng mall. Kahit mga sulok-sulok ko, hindi ko pinilampas sa tingnan. Hindi ko na ininda ang pagod ko at pananakit ng paa ko na walang sapin. Patakbo ako nagtungo sa arcade. Nagbabaka sakaling nandun si Liam. Halos baliktarin ko na ang buong lugar pero hindi ko na makita pa ang anak ko. Inis kong sinabunutan ng sarili ko at bumuga ng hangin. Nangihina ako napaupo sa malamig na tiles. Maria? Nahanap na ni Janice sa Liam. Sigaw sa akin ni Jake sa bayugyog sa balikat ko. Nagtaas baba ang dibdib ko kasabay ng pagbuhos ng luha ko. Kinabig at niyakap naman ako ng kaibigan. Leo's POV. Pinagbastan ko ang batang si Liam Marie habang kumakain. Nakaharap ako sa kanya kaya't malaya ko nasisilay ng kanyang maliit at magandang mukha. Nakakapagtaka magkamukha kaming dalawa, lalo na ang mata, ilong, labi at kilay niya. Kakaiba ang pakiramdam ko na makitang umiiyak sa isang tabi ang batang si Liam Marie kanina. Pakiramdam ko tumulo ng puso ko na makita ko siya. Gustong-gusto ko siyang yakapin na para bang nangungulila ako sa kanya. Buti na lang nakontrol ko ang sarili ko. Ayoko ng bata. Nagulat pa nga ako na nagustuhan ko si Liam. Sigurado ako si Maria ang huling babaeng naka one night stand ko. Bukod kay Venus na nakatali ko noon. Where's your mom, Liam? Tanong ko. Tumigil siya sa pagnguya ng pagkain sa bibig nito at mataman akong tinignan. Parang hinapos ang puso ko na magtamang aming mga mata. She's at work po. Inosenteng sagot nito. Sigurado ko anak ko siya kay Maria.
Kailangan natin ipaalam sa security na may nawawalang bata. Baka nag-aalala ng mga magulang niya. Wika ni Ismael. Maybe she's my daughter, I whispered to Ismael. Natigilan to't lalo pa napatitig sa batang si Liam. Where's your daddy, Liam? Sunod kong tanong. Nagtaas ito ng mukha. Daddy? Inulit niyang sinabi ko pero naramdaman ko. Tinatawag niya ako kahit alam kong tanong Liam iyon. Umupo ako at naparunok. Napaisip siya saglit at bahagyang napataas ang kilay. Natawa ako sa reaksyon niya. I don't know, she suddenly said. Napatulala ako. Bakit nakaramdam ako ng kirot sa dibdib nung sinabi niyang hindi niya alam kung nasa ng daddy niya? Magsasalita na sana ako pero may babaeng sumigaw sa pangalan ng bata. Liam Marie! Sabay kaming napalingon sa babaeng tumakbo kay Liam. Mama Janice? Liam Marie claimed the woman who carried her. Why are you here, Liam? Kanina pa kita hinahanap. Alalang-alala na kami sa'yo. The woman hugged Liam and kissed her. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Sana anak ko na siya. Nanlaki ang tingin niya sa akin na kinagulat niya. Lumipat ang pares sa mata niya sa pagitan namin ni Liam. Thank you, sir. Sabi niya at nagmamadaling lumabas sa restaurant. Sinundan ko lang siya hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Baka mami yun ni Liam. Baka nagkataon lang na magkamukha kayong dalawa, sabi ni Ismael. Baka yung babaeng yun na nakatalik mo at hindi si Maria. Alalahanin mo mabuti, men. Dagdag pa niya. Hindi ako po pwedeng magkamali. Si Maria yon. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Sinong babaeng nagpakita kanina lang? Siguro nasasabik lang ako makilalang anak ni Maria, kaya iniisip ko may posibilidad na ako nga ang ama ng anak niya. Na posibleng anak ko si Liam Marie. Naalala ko pa ang nangyari 3 years ago. Will you marry me, Venus Fajardo? I want to spend the rest of my life with you, sweetheart. Kinuha kong kamay niya at tinilikan ng likod ng palad niya. Lumod ako sa harap ng babaeng pinakamamahal ko sa gitna ng mga taong nakasaksi sa pagmamahalan namin. Di madaling makarating sa part na to na magpo-propose ako sa kanya. Iniintay ko na lang ang sagot niya para maisuot ko ang singsing na hawak ko. High school na ata ako na in love sa kanya. Ginawa ko lahat para makuha ko siya. Naging kami sa loob ng 12 taon at ngayon siya ng babaeng gusto ko makasama habang buhay. Gusto ko na mag-settle down kasama siya. Napangiti ako nang tumuloy yung luha niya. Tears of joy ba yun? Tumayo ako mula sa pagkakaluhod at sinuot ang singsing sa daliri niya. Masayang niyakap ko ito. I'm really sorry. Hindi ko matatanggap hindi kita mapapakasalan. Please, kalimutan mo na ako. Tinanggal niya ang singsing sa daliri niya. Hahawakan ko na sana siya nang umiwas siya. Sunod-sunod pang umiling siya at iniwasan ng pagtatangka kong hawakan siya. Please, sweetheart, what's wrong? Tanong ko sa kanya. Wala naman kaming pinag-awayan. Sa totoo lang, sobrang saya pa nga namin sa dinner date namin kagabi. Napaluhod ako sa sobrang hina ng tuhod ko. Nang tumakbo siya at iniwan ako. Gulong-gulong isip ko at nakapagdesisyong pumunta sa bar para maglasing hanggang bumagsak ang katawan ko at nakatulog. Saan ka pupunta? Tanong ni Ismael. Pagkatayo ko sa stool. Hindi ko to pinansin. Padabog ako naglakad papunta sa CR. Muntik na ako matumba habang nakatayo nang may bumangga sa akin. Sorry, I didn't mean to. I'm really sorry, Venus. Who are you? Agad akong lumapit papunta sa kanya at tinakpan ang labi niya. Agresibo kong tinanggal ang damit niya. Hindi ako papayag na iwan mo ko, Venus. Sabi ko sabay bitaw sa labi niya. Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo lang naaakit sa malambot niyang labi. Natawa naman ako sa kanya. Hindi niya alam kung paano humalik. Bumaba ang halik ko sa leg niya at gustong-gusto ko na itong kagatin. Napaungol to sa ginagawa ko at pilit akong tinulak. Please, let me go. Pagmamakaawa pa niya. I can't let you go, Venus. Giit ko. Hinila ko siya papunta sa akin at siniil siya ng halik. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Hinawakan ko magkabilang kamay niya at inihiga siya sa backseat. Mukhang lasing na siya. Nawalan na siya ng lakas para labanan ako. Agad kong hinubad ang damit na suot ko at humiga sa ibabaw niya. Hindi ito ang unang beses na ginawa namin to ni Venus. Ilang beses na namin itong ginawa. I made sure after this night magkakaanak na kami. Hindi niya na ako iiwan parang tuluyan. Nang matapos kami agad ko siyang inihiga at pinagmasdan ng mukha niya. Mukha siyang pagod na pagod. Napabuntong huninga ako sa tabi niya at niyakap siya. Ako ang nakauna sa kanya. Bulong ko pa sa hangin.